Si Pedro sa Lida at sa Jopa. Maraming lugar ang pinuntahan ni Pedro para dalawin ang mga pinabanal ng Diyos. Pumunta rin siya sa Lida. Nakilala niya roon ang isang taong nagngangalang Eneas. Paralisado siya at hindi makabangon sa kanyang higaan sa loob ng 8 taon. Sinabi ni Pedro sa kanya, "Eneas, pinagagaling ka ni Hesukristo. Kaya bumangon ka at iligpit ang iyong higaan." Agad namang bumangon si Eneas. Nakita ng lahat ng naninirahan sa Lida at sa Sharon na gumaling na si Eneas. At sumampalataya rin sila sa Panginoon. Sa lungsod ng Jopa, may isang babaeng mananampalataya na ang pangalan ay Tabita. Sa Griego ang kanyang pangalan ay Dorcas. Marami siyang nagawang mabuti lalong-lalo na sa mga dukha. Nagkataon noon na nagkasakit ang babaeng ito at namatay. Nilinis nila ang kanyang bangkay at ibinurol sa isang kwarto sa itaas. Ang Jopa ay malapit lang sa Lida. Kaya nang mabalitaan ng mga tagasunod ni Jesus na si Pedro ay naroon sa Lida, inutusan nila ang 2 tao na pakiusapan si Pedro na pumunta agad sa Jopa. Pagdating ng 2 roon kay Pedro, agad namang sumama si Pedro sa kanila. Pagdating nila sa Jopa, dinala siya sa kwarto na pinagbuburulan ng patay. May mga byuda roon na umiiyak. Ipinakita nila kay Pedro ang mga damit na tinahi ni Dorcas noong nabubuhay pa siya. Pinalabas silang lahat ni Pedro sa kwarto. Lumuhod siya at nanalangin. Pagkatapos humarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabita, bumangon ka." Dumilat si Tabita at pagkakita niya kay Pedro, naupo siya. Hinawakan siya ni Pedro sa kamay at tinulungang tumayo. Pagkatapos, tinawag ni Pedro ang mga byuda at ang iba pang mga mananampalataya roon, at ipinakita sa kanila si Tabita na buhay na. Ang pangyayaring ito ay napabalita sa buong Jopa, at marami ang sumampalataya sa Panginoong Jesus. Nanatili pa si Pedro ng mga ilang araw sa Jopa sa bahay ni Simon na mangungulti ng balat.